So, basa o Biblia. Kaya ko mga Katoliko, huwag kayo basa-basa ang Biblia, no? Basa lang o Biblia o ganahan. So, dito mga kaigsoon, ipaayag kita sa Ginoo na tayo ay magbasa ng Biblia. At ito sa ang sinasabi ng Panginoon Isos sa San Juan 5:39. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 5, verse 39. Ito ang sinabi. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhi ngayon. Kung sila mismo nagsaksi may tungkol din. Nagtuon kamo sa kasulatan. Ibig sabihin, nagbasa sa Biblia. Malinaw, no? Sa Juan 5:39. At mayroon pa rin sa 1 Timoteo 5:13. Dito sinasabi yun na magbasa yun sa kasulatan, no? 1 Timoteo 4:13. So, wala mga isulbasa kita Bible. Dahil kay Katoliko ron sa kalimutan nga, wag din masabasa ang Bible. Pagkalukoy tayo, kanse. Ang Biblia po nung nasa Diyos, so basawa na to na. So, sa buhay pa dili himasag Biblia. Pagkamatay, ang noon, magpabutang ng Biblia. Ang tagiyam, ang tagtungod, butangin ng Biblia. Butangin ng Biblia. Sa buhay pa dili himasag, pagkamatay, butangan ng Biblia. Yung bubago ng patay, mo ilabay na kay, ako kay nana. Pagkaway klaro, no? Sa buhay nila yung masa, pagkamatay mo, butang at Biblia ang lungon. So ito ang sinabi, 1 Timoteo 4:13. Antod na muan na ako diha, pagkugi, pagbasa sa kasulatan, at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali, o pagpanudlo. Klaro, na magbasa kita, malinaw, na magbasa kita Biblia. So, ito ba ang tanong, no? Ito rin, ha? Dapat malaman din natin ito, mga kapatid. Kasi ito ay na-encounter na namin noon, no? Ang Diyos ba ay magbasol? Ano ba yung magbasol? Ang sagot, hindi. Pero ano ba ang ibig sabihin sa Genesis 6:6? Ating basahin ang Genesis 6:6. Kasi dito, pinayag na ang Diyos nagbasol. Pero yan ba ay literal na ang Diyos magbasol? Ang sagot, hindi. Kasi ang Diyos, hindi wala siya hindi siya masayog. So, sa magbasol, hindi mo na masayog. So, size. Ito ang sinasabi, no? Ito ang binamin sa iba, bro. Ano ba ibig sabihin dito, bro? Ang Diyos ba ay magbasol? Ito. Nagbasol siya, nagibuhat niya ang tao o gibutang sa kalimutan. Ibig sabihin, ang Diyos, ang patungkol sa Diyos, ang sinasabi, ang ibig sabihin sa nagsalita, nagbasol siya, nagibuhat niya ang tao o gibutang sa kalimutan. So, ang tanong, nasayo na yung Ginoo pagbuhat sa tao, nagbasol man siya. Ang sagot, hindi. Pero ano ba ang ibig sabihin yan? Ating basahin o ating sagutin. Ito ba, sa 1 Samuel 15:35. 1 Samuel 15:35. Okay. 15:35. Ito ang sinabi. Okay. Wala si Samuel makikita pag-usap kang Saul angtod na siya namatay. Apan gikasubo ni Samuel ang nahitabo kang Saul, ang Ginoo nagbasol nga gihimo niyang hari sa Israel si Saul. Sinabi rito ang Diyos na nagbasol, no? Nagmahay, hindi ako ni saya, no? Nagbasol. So ang tanong, totoo ba na ang Diyos ay magbasol? Ang sagot, hindi. Kasi sinabi ko na hindi ang Diyos magkamali. Kaya hindi siya magbasol. Kasi ang pagbasol, para lang yan sa tao kasi ang tao lang ang maaaring magkamali. Now, ating basahin mga kapatid, ang awit 104
4 na ipinayag na ang Diyos ay hindi magbasol. 110:4. Ito ang sinabi. Okay. Nanumpa ang Ginoo o ginidili niya bakuyon. Mahimo kang pari hangtod sa kanturan sa laray ni Melchizedek. So nanumpa ang Ginoo dili kini niya bakuyon. Ibig sabihin hindi magkamali ang Diyos. Pero ano ba ang ibig sabihin sa Genesis 6:6 at sa 1 Samuel 15:35? So ang Diyos ay hindi magsisi. Kasi hindi siya magkamali. Ang magkamali lang ang magsisisi. So malinaw, atin pabasahin. Na ang lahat ng ginawa ng Diyos ay impet. Ang tao lang ang nagsasabi, pero ano ba, bakit ba nagsasabi man dito sa 1 Samuel 15:35 na nagbasol ang Diyos? Kasi mga kapatid, kung mag-aral tayo sa theology, ang paano ito nasulat, sino ang nagsulat, at saan sinulat, at ano ang kultura sa nagsulat, no? Yung critical criticism. So, ang nagsulat, i-apply sa iyang kaugalingon, ang iyang ibate, iyang i-apply sa Diyos. Nagbasol ang Diyos ng gibuhat ka, pero sa iya ito nga, sisip tao. So, hindi ibig sabihin na ang Diyos mismo ang nagsisisi sa kanyang ginawa kasi ang Diyos ay hindi magkamali, hindi gumawa ng mali. Kami, tinalakay ko na kung sino kung bakit mayroong taong sinasabi natin pinarusahan ng Diyos na ang Diyos ay hindi man gumawa ng masama. So, dahil pinahintulutan ng Diyos ng demonyo ay maggawa ng kasamaan sa isang tao na nagkasala. Yan ang ibig sabihin na isinutan siya sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos mismo ang gumawa ng masama. Hindi. So, ito ba, sa Salmo 18:30, no? Dito, malinaw na ang Diyos ay hingpit. Awit 18:30. Na hindi magkamali ang Diyos, kaya hindi siya magsisisi. 18:30. So, okay, 18:30. Ito. Pagkahingpit sa mga buhat sa Diyos, napakalinaw, no? Pagkahingpit sa mga buhat sa Diyos, kasaligan gayon ang iyang mga pulong, kaming siya sa tanang mudangot kaniya. Pagkahingpit sa mga buhat sa Diyos. Kaya, hindi maaaring magsisisi ang Diyos. Kasi, pure, hingpit. Ano ba yung sa Tagalog? Lubos ang sulat. Ang kanyang ginagawa. So, malinaw. Ito ba? Kasi ang lahat ay nalaman na ng Diyos sa simula hanggang sa katapusan. Ating basahin ang Isaiah 43:10. Dito malinaw, no? Na alam na ng Diyos ang mangyari sa simula hanggang sa katapusan. Isaiah 43:10. Ito ang sinabi. Sinugdanan pagani na sayran ko na ang katapusan kung naibaloan ko na ang sangputanan bisan kung wala pa mahitabo ipahayag ko nga dili gayon mapakyas ang akong laraw o tumanon ko ang tanan kong tuyo. Sinugdanan pagani na sayran ko na ang katapusan. So paano magkamali ang Diyos? So hindi siya magsisisi. Ang sinasabi lang sa 1 Samuel na ang Diyos ay magsisisi ay yung gibatin sa tao mo iyang gipahid para sa Diyos. Yan ang itinuturo ng simbahan na ang gibatin sa tao iyang gipahid sa Diyos, gi-attribute niya sa Diyos.
Pero hindi yan, ibig sabihin na ang Diyos ay magkamali o magsisisi. Jeremias 18, no? 7 hanggang 10. Dito, malinaw rin na ipinayag na hindi maaaring magkamali ang Diyos. Okay. 18. 7 hanggang 10. Ito ang sinabi. Kung moingon ako nga akong gibton, kubon o laglagon ang usa ka nasod o gingharian, umunya ang maong nasod maghinumsol sa iyang pagkadautan, dili ko ipadayon ang paghuna-una kong buhaton. Ang yuna-una kong buhaton. Apan sa lain bahin, kung moingon ako nga itanom o tukulon ko ang usa ka nasod o gingharian, umunya ka ng nasura magpakasala, dili ko sab ipadayon ang giingon ko nga akong buhaton. Busa na ang katawan sa Huda na ang mga mulupyo sa Jerusalem nga ako naglaro bato kanila o andam na sa pagsilot kanila. Maununga sila sa ilang pagkasala o painulsula sila. So, ang ibig sabihin na akong buhaton na paitulugan ng Diyos na makagawa ng masama ang demonyo sa mga tao na nagkasala sa Diyos. Yan ang ibig sabihin. Pero, kung ang tao ay nagbago, hindi na gumawa ng masama, hindi niya panitulutan ang demonyo na gumawa ng kasamaan sa taong iyan. Yan ang ibig sabihin dito. Kasi ang Diyos ay hindi magkamali. Alam niya ang lahat. So yan mga kapatid, ang sagot sa tanong, ang Diyos ba ay magsisisi? So hindi. Kasi hindi siya magkamali. Pero kung mayroong parusa na dapat matanggap ng isang tao nga nagkasala, ngunit ang tao ay nagbago, hindi yan ipatuloy ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya paitulutan ng makagawa ng kasamaan ang diablo sa taong iyan kasi iyan ay nagsisisi na o bumaligtas kanya. Dan. So, malinaw, no? Okay. So, ito pa rin, patungkol sa basol, dapat ito rin natin malaman, ha? Na si San Pablo ay nangaral, ngunit kung mayroong hindi maliligtas, sinasabi niya, ayaw ako ninyo basula. Yan, ha? Ang simbahan ay nangaral na ng waso o nangaral na ng upang maliligtas ang tao. Pero kung ang tao ay ayaw niyang maniniwala, ang simbahan ay magsasabi, wala na ilabot ang simbahan. Nagawa na namin ang dapat namin gawin. So, kung hindi ka maligtas, ayaw mo basula, ayaw mo basula. Yan ang ipinayag ni San Pablo. At basahin mo kapatid, ang gawa 26. Na manunglo ta, buwali ta, muyon ta nga ang pastor, mga mini, mga ngaral, pero kung ang tao din mo to, muna yung ayaw ko ninyong basula. Ay simna na mo nga mini na, ayaw ko yun mo maminaw. So ating basahin ang gawa 26. Ito ang sinabi. Busa nining adlaw, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kung ano namang kaninyo ay dili maluwas, ayaw ako ninyo basula. Muna ang sinabi ni San Pablo. Kaya tayo ay mangaral, magsasabi na bini ang mga sika, kaya umalis kayo dyan. Ngunit kung ayaw nila maniniwala, muna gingo, ayaw ninyong basula. Ito, malinaw, no? Napakalinaw. So ito ba? Sa kasalanan, mga kapatid, sinabi ng Panginoon Hesus na kailangan tayo ay magiging bata. Kasi ang bata ay hindi makagawa o hindi mag-iisip ng masama. So ito ay paalaala sa atin upang tayo ay hindi magkasala. Pero dito pa, tayo mga magulang, ito ang sinasabi sa Kasabihan 22:6. Kasabihan 22:6 na turuan natin ang mga bata
Pero marami sa atin ngayon, mga anak nila, sagna na nila, mga adik na binuwi. Iwan nila ha, sa Panuntion 22:6. Tuloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi. O hinumduman niya kini sa tibok niyang kinabuhi. Luan ginatong bata. O yan ang may hinumduman kung sa ato itundo niya. Napakanginaw, no? So, sinasabi ng mga protestante na hindi bautismuhan ng bata kasi hindi pa o wala pang paniniwala o wala pang pananampalataya o hindi pa marunong maniniwala. Doon ito mga kapatid. Kasi sa Little B, no? Ang tala ang patungkol sa mga bata ay aking inarin sa ang mga yung mga magagamit ko sa pagtuturo inarin ko ng alphabetical at dito sa Little B apil ang bata na dito ang bata kaya matiksto patungkol sa mga bata ay mababasa dito sa aking inarin at ibasahin ha sa San Mateo 18:6 malinaw na sa Ebanghelyo ni San Mateo sa 18:6 malinaw na ipinahayag na ang mga bata ay mayroon ng paniniwala. At ibasahin. Kasi sinabi sa mga protestante, ang mga bata dili pa na bunyagan kay wala pa na ipagtuo. Na ipagtuo inyong anak o ipagtuo pero mamo na. At ibasahin ha, San Mateo 18:6. O may tungod ni ining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Maayon pa sa usa ka tawo nga hiktan og dako nga galingang mato ang iyang liom o gitambog siya sa kinahilagman sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala. O maitungod din gagmay mga bata na nagtuo ka na sa nako. Sa nang gagmay bata, apil na diya ang infant, mga bagong isinilang. So, ang bata ay mayroon ng paniniwala. Pero bakit mayroon ng paniniwala ang bata na hindi man siya makaintindi? Kasi sa childhood pa siya or infant pa siya, hindi pa siya marunong magsalita. Bakit sinasabi dito ng Panginoon Diyos na ang bata ay mayroon ng pananampalataya? Bakit? Kasi sila ay binigyan ng Panginoon Diyos ng pananampalataya. At dahil ang pananampalataya, yan ay pinahayag na ang pananampalataya ay bigay ng Diyos. At ito sa inyo kapatid, ha? Na ang pagtuo, patag na sa Diyos. Dili na mangkon sa akin. 1 Timoteo 1:14. Na ang pagtuo patag na sa Diyos o na po na sa 2 Tesalonica 3:2, no? Madam ko na wala ipagtuo kayong lahat sa Diyos. At insahin, ha? 1 Timoteo 1:14. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya o gihatagan ako niya sa pagtuo. O gugma nga nato diya sa gugma kang pagdiya sa paghiusa kang Kristo Jesus. So dito mga kapatid, malinaw na ang pananampalataya ay bigay ng Diyos. So, ang mga bata ay binigyan na ng Diyos ng pananampalataya. Kaya sinasabi ng Panginoon Hesus at patungkol sa mga maliliit na mga bata na naniniwala sa akin. Yan, kasi ang aking balikan, ang pananampalataya ay bigay ng Diyos. At dahil ito ay bigay ng Diyos, maaaring mayroong mga tao na hindi niya binigyan. At ito ay walang iba kundi ang mga umuusig sa simbahan. Mga malaki na, ngunit walang paniniwala na ang tunay na Christian religion ay ang Katoliko kasi hindi binigyan ng pananampalataya sa Diyos. At ibasahin ang 2 Tesalonica 3:2 na mayroong mga malaki na ngunit walang paniniwala. At ibasahin 2 Tesalonica 3:2 Pag-ampo usab kamo nga ang Diyos magluwas kanamo gikan sa bangis ug daotang mga
mga tao kay dili man ang tanan may pagtuo. Malinaw. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng paniniwala. Kaya mayroong mga malalaki walang paniniwala. At dahil ang paniniwala ay bigay ng Diyos, kaya mayroong mga bata na kahit maliit pa ay mayroon ng paniniwala. Ngunit, ito ay ma-develop nang siya ay lumaki na. Yan mga kapatid. Kasi malinaw na ipinayag sa awit 51:5 na ang mga bata ay ipinayag na preaching, no, sa ating Panginoon. At ibasahin ang awit 8:1 na ang mga bata kahit infant ay nag-preaching na sa Panginoong Diyos. Ito ang sinabi, O Ginoo among Diyos, pagkalang doon sa imong ngalan, salong ko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya sa mga masuso o kabataan. Pero, bayan 8:1-2. O Ginoo among Ginoo, pagkalang doon sa imong ngalan, sangko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya sa mga masuso o kabataan. Napakaginaw. Kaya mga kapatid, mali ang mga protestante na nagsasabi na ang mga bata ay walang paniniwala o walang pananampalataya. Kasi yan ay bigay ng Diyos. Pero sa kanilang mga anak, tama sila na ang kanilang mga anak ay walang pananampalataya. Pero kung pati ang mga anak ng mga Katoliko sabihin nila na walang pananampalataya, mali sila. Mali sila. So, sa pagkasala, tayo ay kailangan maging bata at basahin pa rin ang Ebanghelyo ni San Marcos, no? So, at ito pa rin, no? Na ang anghel ng mga bata ay palaging nasa harap ng Diyos. At basahin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 18, verse 10. No? San Mateo chapter 18, verse 10. Ito ang sinabi. 18 verse 10. So, hindi basta-basta ang mga bata, no? Kanilang anghel ay nasa kalian ng Diyos palagi, sa harap ng Diyos. Ito ang sinabi. 18 verse 10. Okay. Magmuni ninyo nga dili kamo magtamay bisan usa ni ining mga gagmay mga bata. Hindi kita magyaga-yaga ng mga bata, no? Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atoa kanunay sa tubangan sa atong amahan at atoa kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga bata di na basta-basta kaya nilang mga anghel na kanunay at tubangan sino ang mabantayan sila at ampo kanunay para nila. So yan, no? So yan, ginawa upang matulungan ng simbahan na wala nang maakit ang mga sikta na maging kalit nila. Kasi mga kapatid, ito kung ang lahat ng mga Katoliko aware sa kanilang pananampalataya or dumating ang panahon na maraming magseminar ng apologetics approach or marami nang maging CFD, dahan-dahan na mabubura sa mundo ang Protestantism. Dito sa Facebook, mayroon na nagpapayag na mayroon ng kapilya ng simbahan ng Monaghan dito sa amin na sirado na. Kasi wala naman silang makakit sa mga Katoliko ngayon na marami naman sa Indo marami naman social media na magagamit natin. So, kung dumating panahon na dumami ang mga sa Indo, bawat parokya sa buong Pilipinas, mamamayat ang mga pastor kasi lumiit ang mga bilang ng kanilang mga membro. At ang kanilang mga magulang, mga matanda na ay mamamatay, lumiit sila. Lalo na kung ang kanilang mga anak ay maakit o mag-study about sa tunay na Christian religion at dahil dyan sila ay magpabautismo sa Katoliko.
Ito wala nang maakit ang mga pastor kasi aware na ang mga Katoliko dahil marami ng CFD at ang kanilang mga matatanda mamatay na, ang ilang ibang mga anak ay mga Katoliko. So dumating ang panahon na magmumura sa mundo ang Protestantism. At yan ay ipinahayag na ng Diyos. At imasahin upang maintindihan ninyo ang aking sinabi. Dito sa bayan, City 9, sinabi na ipinakita na ng Diyos kay San Juan at ito ay isinulat ni St. John. At masahin bakit sinasabi kong ipinakita ng Diyos? Kasi ito ay pahayag. Pero masahin ko ang text, ang pahayag 1:19. Matapos ko itong masahin. Ito ang sinabi. Tapos ngayon nakita ko ang dakong panon sa katawan na walay makaiha. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, o katauhan, nagbarog at umangan sa trono o sa nating karnero. Nagbitbit sila puti, nagbitbit sila puti o nagbitbit o mga palwa. So mga Katoliko kay Katoliko may magbitbit o palwa kada kwatisma, kada tuig. Sa Diyos, naninggit sila pag-ingon ang atong kaluwasan na gikan sa atong Diyos na naglingkod sa trono o gikan sa nating karnero. Malinaw na ipinahayag na ng Diyos na sa darating na panahon ang makakapasok sa kaharian ng Diyos o ang maliligtas ay hindi mabibilang. Ibig sabihin, ang lahat ng mga Protestante o mga Katoliko na umalis ay bumalik. Pero mayroon siguro hindi bumalik yung naging kaaway na ng Diyos. Kasi sinasabi man niya na ang umalis ay kaaway na, pero ibig sabihin, ang estado niya na siya umalis ay kaaway na, pero hindi ibig sabihin na hindi siya maling bumalik. Yan ang aking tatalakayin pa rin. So, dumating ko pa daw mga kapatid na hindi mabibilang ang makakapasok sa kaharian ng langit. At ito ang panahon na mabubura na sa mundo ang Protestantism. Mga pastor, mga wala na, mga matay sila, wala yung kunin nila. Kasi wala naman sila maakit sa mga Katoliko. Ako mo sa mga kapatid, ang bayan 1:19 na ang mangyari noon ay isinulat na ni St. John. Ipinakita na ng Diyos kay St. John. Ito ang sinabi. Gibadayan 1:8. Ay, 19. Ito ang sinabi. Isulat ang mga butang na imong nakita o nahitabo karon o ang mahitabo kunya. O ang mahitabo kunya. So yung sinasabi na hindi mabibilang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos o ang maliligtas ay yung mangyari sa darating na panahon. Ibig sabihin, dumami ang mga Katoliko. At ibig pa rin sabihin, mabuhura ang Protestantism sa mundo. Kaya kailangan dumami ang mga safety. Binasahin ang 1:18-19 na ang estado sa mga taong umalis sa simbahan ay naging kaaway na ng Panginoong Hesus. Pero mayroon pa rin, umali pa rin silang bumalik. Pero mayroon hindi bumalik kasi ang kanilang buhay ay na-design na maging kaaway. Nakikita na ng Panginoong Hesus na sila ay kaaway na ng Diyos. Kaaway ng Diyos. At binasahin ang 1:18-19. Mga anak, noon lang katapusan sa kalibutan, gisugin lang ng kamungang anhi ang kaaway ni Kristo. Kung kanina nagkaroon ng daghang mga kaaway ni Kristo, musa masiguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Sino sila? 19. Kini mga tawana dili tinuod masakop sa atong pundok, musa namulan sila kanato. Kung tinuod pa nato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa namiya sila aron mailagayon na sila dili kauban nato. So sa mga umalis ay mayroong hindi na bumalik kasi sila ay kaaway na ng Diyos. Nakita na ng Diyos na sila ay kaaway. Ngunit mayroon pa rin bumalik. At yan ang basahin natin sa Santiago 5:19 hanggang 20. Ito. Na mayroon pang bumalik. Santiago 5:19 hanggang 20. Mga igsoon, kung usa ka ninyo may salaagikan sa kamaturan, so muhawa sa iyang mga Katoliko. Kung may makapabalik kaniya, so bumalik sa Katoliko.
ang ninyong desire na kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadaotan magluwas kaniya sa kamatayon, magluwas sa impierno, kaya na mamatay mo yun. Kung daghang mga sala ang mapasaylo tungkol kaniya. So mayroon pang maibalik o bumalik sa simbahan sa mga umalis. Yung mga hindi bumalik, sila ang sinasabi na kaaway na ng Diyos. Yung umalis, sila yung sinasabi na lihit sa katotohanan. So malinaw. So sa pinayag at ibalikan, pinayag ng Diyos, bisin dyan ay sinulat niya sa chapter 7 verse 9 to 10, malinaw na pinayag na dumating ang panahon na mamumura ang Protestantism kasi hindi na mabibilang ang makakapasok sa karya ng Diyos. Yan mga kapatid, no? So, ang atin lang isipin na sana dumami ang mga saved sa buong mundo. Sa ibang bansa, apologists ang kanilang ginagamit. Sa atin, apologists din, pero merong specific name na Catholic Faith Defender. Kaya, kung dumami ang mga saved sa buong mundo, maniwang ang mga pastor. Kasi, wala naman sila 10%. Mapugos na rin mga pastor kung drive kung pinikap, no? Mapugos na rin sila trabaho construction. Kaya, kita pa ba yung bubuhi nila o wala yung katoliko ilang madali. Yang mga matay ng ilang mga membro na mga tigulang na. Yang uban nilang mga sakop, mga batanon, magkatoliko. So, maniwang din ang pastor. So, sana tayo mga saibli, magsumikap tayo. No, magsumikap tayo. Ako yung buhato ni Tasmuhi ako na makatabang ko sa ubang mga kaisunan na makasunod sa langit. Unya, pinagi sa akong pagtabang nila, makasunod, mapungko sa langit. Ano yung ipangandoy? Na hindi kamatay ang taon na ko, Lord. Nasudla ko sa iyong bingarian. Mahalag dihala ko sa suok. Mga maningtabot yung pagtabang. Ako masana na ang nagwali, maluwas, managkugig yung nagwali sa kasa. 1 Timoteo 4:16. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Ug buhata kini kanunay, kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Yakin sa may dili ganahang maluwas. Wa gihon. Gusto kita maluwas tanan. Imagine, kung maluwas ka, makasulod na ka sa gingharian sa Diyos, makakita na kanila. Di ka mangandoy, anak. Ako mangandoy, yung ko, wali yung ko.